Naghahanda na may 65 Pilipino na nakaligtas sa lindol sa Haiti sa kanilang pag-uwi dito sa Pilipinas. Nagkwento pa ang ilan sa kanila tungkol sa di malilimutang karanasan nang mangyari ang killer quake. Mula sa Dominican Republic, may saksi exclusive, Sige Manitas. Silang kauna-unahang grupo ng mga Pilipinong nagnanais umuwi ng Pilipinas matapos yanigin na lindol ang bansang Haiti. 65 silang lahat na pawang nagtatrabaho roon. Ang iba sa Haiti na lumaki ang pamilya, kaya't kasama nila mga anak sa temporary shelter na ito dito sa Dominican Republic. Isa si Aling Aurora sa mga lumikas palabas ng Haiti. Hindi niya makakalimutan ang karanasan, lalo pa 3 araw siyang nasa ilalim ng Caribbean Supermarket. Lalo na nung binabayo na nila yung building para makagawa ng daan. Nasa isip ko nung mamamatay na rin ako dahil binabayo nila yung building eh. Nagpalakas ng loob sa kanyang mga anak kahit pa namatay sa harapan niya ang isang Haitian na sinubukan pa niyang iligtas. Si Emmanuel Perez, 6 na buwan pa lang sa Haiti. Nagtatrabaho bilang electrician. Muntik na rin matabunan pero sinuwerteng makaligtas. Para sa kanya, kitang-kita niyang dahilan ng malawakang pagguho sa Haiti, ang mga substandard na gusali. Yun ang pinakamalaking kamalian ng Haiti. Na gumagawa sila ng mga buildings na mga kanila wala sa tama. Sabi nga nung isa is mas mabuti pa sa atin kasi dito ang sitwasyon sa Haiti is hindi niya masikmura na yung sitwasyon dahil wala nang future. Sa kabila ng tromang inabot, plano pa rin bumalik na Aling Aurora at Emmanuel sa Haiti para muli makapagtrabaho at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya kapalit ng kanilang pakipagsapalaran. Mula rito sa Dominican Republic, ako si Jig Manicad, ang inyong saksi. Samantala, 2 beses na iyak si Buluan Vice Mayor Esmael Toto Mangudadatu sa kanyang pagtestigo sa petition for bail ni Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Napatigil siya at tuluyang napaiyak nang ipakita sa kanya ang mga litrato ng autopsy ng kanyang asawang si Jenna Lynn. Naging emosyonal din siya habang kinukwento ang huling pag-uusap nila ng asawa. Tumestigo rin ng tiyuhin ni Ampatuan Vice Mayor Rasul Sangki na nauna nang nagdiin kay Andal Jr. sa krimen. Ayon kay Muhammad Sangki, nasaksihan niya ang masinsinang pagpaplano umano ng mga Ampatuan sa karumal-dumal na krimen. Pinapa-discredit naman ng depensa ang testimonya ni Sangki. Di raw siya dapat paniwalaan dahil may nakabinbin umanong murder case laban sa kanya. Samantala, may 5 katangian na dapat taglayin ang susunod na Pangulo ng bansa base sa pamantayan ng People Management Association of the Philippines. Kung ano-ano yan, alamin natin sa report ng saksing si Marizu Mali. Dahil kapakanan ng tao ang kanilang pangunahing responsibilidad, inilabas ng People Management Association of the Philippines o PMAP ang 5 katangian na dapat daw taglayin ng susunod nating leader. Kailangan daw ng isang magdadala sa bansa sa tamang landas. Kaya niyang pag-isahin ang mga Pilipino sa isang layunin. Uunahin ang bansa kaysa sa sarili. Magbibigay inspirasyon sa taong bayan. At panghuli, isang leader na hindi korap. Pag sinabi natin good people management practices, we really naturally refer to leadership. And this is where PMAP has something to offer, whether a company or the nation, in terms of good leadership practices. Panauhing pandanga si GMA Network Chairman, President and CEO Attorney Felipe Gozon. Ikinwento ni Attorney Gozon kung paano nalagpasan ang mga balakid upang maging pangunahing TV network sa bansa. At ang mahalaga raw, the best assets are the people. The most important, if we can reduce it to one simple, single statement, leadership by example and be fair to everybody. Nakikipag-usap ako sa kanya para magkaroon kami ng talagang programa na ang PMAP at ang GMA7 ay magkaroon ng isang malaking propaganda para mabago yung pananaw ng tao, lalong-lalo na sa pagpili ng panibago niyang leader. Sa meeting, ginawaran din ang parangal ang mga pinaka-aktibong miyembro ng PMAP, kabilang ang GMA Network. Pinaunahan din ni Attorney Gozon ang panunumpa ng mga bagong halal na mga leader ng organisasyon. Ako si Marizu Umali, ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan